Ang pelikula ay nagbukas sa loob ng hukuman, kung saan isinasagawa ang pagdinig ng parol. Ang nasasakdal ay isang binata na nagngangalang Jesus, na humihiling ng parol matapos manghak ng computer at magdulot ng milyon-milyong pinsala. Ang hukom, si Carmen, ang namumuno sa pagdinig, ay tumingin sa AI system, ang Thentei, na ginagamit bilang tulong sa pagpapayo para sa mga hukom. Napansin niya na sinasabi ng AI na ang taong ito ay mas malamang na gumawa ng isa pang krimen at hindi dapat palayain. Nakita natin ang lumikha sa Thentei, si Alicia, na naroroon din sa mga tagapagpakinig. Gayunpaman, sinabi ni Carmen na kahit na inirerekomenda ng software na manatili si Jesus sa bilangguan, handa siyang bigyan siya ng pagkakataon at bigyan siya ng parol. Hinimok niya siya na huwag sayangin ang pagkakataong ito at nagpasalamat sa kanya si Jesus. Pagkatapos ng paglilitis, nilapitan si Carmen ni Alicia na nababalisang bumati sa kanya at nagsabing may kailangan siyang sabihin. Binanggit niya na nagpadala siya ng maraming mensahe na hindi sinagot ni Carmen. Ipinaliwanag ng hukom na busy siya at nagkasundo ang dalawa na magkita sa Biyernes ng umaga. Bago umalis, binanggit ni Alicia na ito ay emergency at hindi niya ipipilit ang usapin na ito kung hindi. Nang maglaon, habang nagmamaneho si Alicia, nanonood siya ng press conference kung saan nag-anunsyo ang gobyerno ng Espanya ng isang referendum upang magpas siya sa pagpapatupad ng advanced AI system, Thentei 2, na mas advanced kaysa sa nakaraang bersyon. Pero halatang naiinis si Alicia tungkol dito at pinatay ang broadcast. Nang maglaon, dumating si Alicia sa punong tanggapan ng Thentei, kung saan nakatagpo niya ang ilan sa mga miyembro ng kanyang kumpanya. Nanunood sila ng isang ad para sa Thentei 2 na nagsasabing ang AI ay may kakayahang palitan ng isang hukom na tao. Hindi nasisiyahan si Alicia na makita ito at idineklara na kailangan nilang ipagpaliban ng paglulunsad dahil hindi pa handa ang sistema. Ngunit si Brace, na kanyang dating asawa at co-founder, ay hindi sumang-ayon sa kanya dahil gumawa na sila ng mga pangako. Ang dalawa ay nauwi sa isang mainit na pagtatalo kung saan iginiit ni Brace na dapat ay ipinaalam niya ito sa kanya bago gumawa ng gayong mga desisyon. Sinabi niya na hindi siya papayag o ang board na sirain ang kanilang pagsusumikap at galit na umalis. Si Alex, na direktor ng operasyon, ay binalaan din si Alicia na inaasahan ng gobyerno at ng mga mamumuhunan ng paglulunsad at hindi sila maaaring umatras sa sandaling ito, ngunit mahigpit siyang tumugon na siya ay nakapagdesisyon na. Nang gabing iyon, mag-isang nagmamaneho si Alicia pauwi sa isang liblib na lansangan habang ang kanyang isip ay nababalot ng takot at pagkalito. Biglang nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan na marahas na dumulas sa gilid ng bangin at bumagsak sa ilog. Kinaumagahan, nakita ni Carmen ang balita sa TV at laking gulat niya nang malaman na namatay si Alicia sa isang aksidente noong nakaraang gabi. Tinawag ng ulat si Alicia na pinakadakilang asset ng Thentei, na nagsasabing ang kanyang pagkamatay ay isang matinding dagok sa kumpanya at sa mga plano ng gobyerno. Nang maglaon, binuksan ni Carmen ang kanyang laptop at natuklasan ng ilang mga mensahe mula sa kanya dahil gusto niyang pag-usapan ng isang mahalagang bagay. Dahil dito, labis na nag-alala si Carmen na nag-iisip kung ano itong napakahalaga at kung maaaring ito ang dahilan ng pagkamatay ni Alicia. Nang maglaon, ipinatawag si Carmen sa opisina ng kagawaran kung saan ipinaalala sa kanya ng isang opisyal na ang kanyang karaniwang mga pamamaraan sa bawat quarter ay napakababa at dapat dagdagan sa tulong ng Thentei. Binanggit din niya kung paano pinalaya ni Carmen si Jesus kahit na malinaw na inirekomenda ng sistema na ikulong siya. Pagkatapos ay ipinakilala ng babae si Carmen sa isang lalaki, si Avila, na isang empleyado sa Ministry of Technological Transition. Ipinaliwanag niya na kasalukuyang nakatuon sila sa mga isyu ng Thentei at tinanong si Carmen kung pabor siya o tutol dito, ngunit sumagot siya na hindi pa siya nakakapagpas siya. Tinanong ni Avila kung kilala ni Carmen si Alicia at sumagot siya na nagkaroon siya ng pagliliti sa kanya ilang taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Avila na mataas ang pagpapahalaga noon ni Alicia sa trabaho ni Carmen kaya naman niyaya siya nitong magtrabaho sa auditing ng Thentei 2 project. Sinubukan ni Carmen na tumanggi na nagsasabing hindi siya ang tamang tao para dito, ngunit pagkatapos ng ilang pangungumbinsi, sa wakas ay pumayag siya. Sa sumunod na eksena, dumating si Carmen sa libing ni Alicia kung saan napansin niya si Brace na nagbibigay ng emosyonal na pananalita tungkol sa kanya. Kinabukasan, naglakbay siya sa kanayunan at bumisita sa pasilidad ng pananaliksik ng Thentei. Doon, binati siya ni Alex na nagbigay sa kanya ng maikling paglilibot sa lugar na nagpapaliwanag na ito ay itinatag ni Alicia noong lumago ang Thentei mula sa pagsisimula. Pagkatapos ay nakilala ni Carmen ng ilang empleyado, kabilang si Sofia, ang punong opisyal ng teknolohiya. Sunod, ipinakita ni Sofia kay Carmen ang ilang mga file ng kaso sa mga screen kasama ang output ng Thentei at ipinakita kung paano ihambing ang mga ito.
Binanggit din niya na sa mga kasong ito na nasubukan, 70% ng mga hukom ang umabot sa parehong mga conclusion gaya ng Fente. Pagkatapos, nakipagkita si Carmen kay Brace at nagpakilala ang dalawa sa isa't isa. Inamin ni Brace na hindi naging madali mula nang mamatay si Alicia, ngunit nakakatanggap siya ng suporta mula sa lahat. Ipinaalam niya kay Carmen na nagpapasalamat ang koponan na narito siya at tutulungan siya sa anumang paraan na kailangan niya. Pinasalamatan siya ni Carmen, kahit na medyo nabigla siya sa mainit na pagtanggap na may halong tensyon. Nang maglaon, namasyal sina Alex at Carmen sa labas, at ibinunyag niya na ang kanyang mungkahi ay napakahalaga para sa kanila dahil siya ang pinakaiginagalang na hukom sa bansa. Pagkatapos, sa isang nakakagulat na twist, sinabi ni Alex sa kanya na binanggit siya ni Alicia sa last will nito kung sakaling may mangyari sa kanya. Nais ni Alicia na magtrabaho siya sa bagong bersyon ng Fente, at ang paglulunsad ay nakasalalay sa kanyang pag-aproba bilang isang hukom. Galit na galit si Carmen na walang nagsabi sa kanya nito hanggang ngayon, ngunit binigyang katwiran ito ni Alex sa pagsasabing naisip nila na ang bagong bersyon ay magpapahanga sa kanya at madali niya itong aaprobahan. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Carmen ang kanyang gawain sa pag-audit, sinusuri ang mga file ng legal na kaso sa isang monitor, habang lumalabas ang mga rekomendasyon ng Fente sa isa pa. Siya at ang Fente ay umabot sa parehong mga conclusion sa lahat ng mga kaso, ngunit nananatili siyang nag-aalangan tungkol sa pagpapatupad ng AI. Patuloy na iginigiit ni Brace na dapat siyang gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon dahil wala nang maraming oras bago ang paglulunsad. Pinaalalahanan siya ni Carmen na 1 linggo pa lang mula nang mamatay si Alicia, ngunit nakipagtalo siya, na nagsasabing alam niya iyon, at sinusubukan lang nilang tapusin ang trabahong nasimulan niya. Nang maglaon, nakipagkita si Carmen kay Alex, na nagsabi sa kanya na ang kanilang kumpanya ay nangangailangan ng isang tulad niya at inimbitahan siyang magtrabaho sa kanila, anuman ang resulta ng proyekto. Sinimulan siyang tanungin ni Carmen tungkol sa aksidente ni Alicia. Kaya, ipinakita ni Alex ang satellite footage ng pagbangga. Iginiit niya na ang isa pang kotse ay nadulas patagilid sa isang blind spot, at ang sistema ni Alicia ay automatikong kinuha ang kontrol. Ipinaliwanag ni Alex na batay sa etikal na algorithm nito, pinili ng AI na iligtas ang nasa hustong gulang at bata sa kabilang kotse, kahit na inilagay nito ang buhay ni Alicia sa panganib. Tinanong ni Carmen kung nabanggit ito sa opisyal na hatol at nais itong makita, ngunit sinabi ni Alex na ang mga detalye ay protektado ng Industrial Secrets Act at ang hatol ay nakasalalay lamang sa pahayag ng isang engineer. Sa sumunod na eksena, nakatanggap si Carmen ng text mula sa hindi kilalang numero. Ang mensahe ay naglalaman ng isang video na nagpapakita ng pagtatalo ni Brace at Alicia tungkol sa paglulunsad sa araw ng kanyang aksidente. Nag-aalala, nakipagkita si Carmen sa kanyang kasamahan, si Manuela, at inimbestigahan nila ang isang lalaki na nagngangalang Carlos Bedol. Siya ang engineer na sumaksi sa paglilitis kay Alicia at nagtatrabaho sa kumpanya ng Vincent na gumawa ng kotseng minamaneho niya. Gusto siyang makausap ni Carmen, kaya nakipag-ugnayan siya sa ilan sa kanyang mga katrabaho para hanapin ang kanyang impormasyon upang makontak ito dahil ayaw niyang sundin ang opisyal na ruta. Pagkatapos, nakipagkita si Carmen kay Sofia at ipinahayag na gusto niyang makita ang algorithm ng Fente at maunawaan kung paano ito gumagawa ng mga desisyon. Tumanggi si Sofia, sinabing wala siyang autoridad na magbigay ng impormasyong iyon. Kaya nagpa siya si Carmen na makipagkita kay Brace at kinumpronta siya tungkol sa kung bakit tila hindi siya interesadong alamin kung ano ang nangyari kay Alicia, ngunit sinabi niya na hindi ito ang tamang oras. Tinanong ni Carmen kung nais ni Alicia na ilunsad kaagad ang Fente, at ipinaliwanag niya na ang kanilang plano ay ilunsad ito ngayon at gumawa ng mga pag-unlad sa mga susunod na update. Ibinunyag din niya kung paano hinahangaan ni Alicia si Carmen dahil minsang tinulungan niya si Alicia sa pamamagitan ng pagligtas sa kanya mula sa pagkakakulong at binigyan siya ng bagong pagkakataon sa buhay. Pagkalipas ng mga araw, sa wakas ay araw na ng referendum kung saan nagbigay ng garantiya sina Alex at Brace sa kanilang AI na nagsasabing nagtataguyod ito ng pagiging patas at nag-aalis ng katiwalian. Marami rin sa mahahalagang opisyal ang sumusuporta sa pagpapatupad ng revolusyonaryong sistemang ito. Ngunit pagdating kay Carmen, ibinunyag niya na hindi pa niya inaaprobahan ang pagpapatupad ng Fente. Aniya, ang sistemang ito ay gumagawa ng mga hatol batay sa nakaraan na data na nagiging dahilan ng kawalan nito ng kakayahang umangkop sa pagbabago ng mga kontekstong panlipunan at maghahatol na uulitin ang mga pagkakamali sa nakaraan. Pagkatapos ng session, nilapitan ni Alex si Carmen, binanggit na kailangan nila ang kanyang pag-aproba para sa AI, ngunit iginiit niyang hindi pa niya ito mapapahintulutan dahil hindi pa handa ang system. Tiniyak ni Alex sa kanya na ang deadline ay ipagpapaliban at maaari silang magsagawa ng mga bagong pagsubok. Ipinangako rin niya sa kanya ang buong access sa algorithm at anumang bagay na kailangan niya na sinang-ayunan ni Carmen.
Nang gabing iyon, napansin ni Carmen ang isang lalaking nakatingin sa kanya na ikinatakot niya at mabilis siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang pribadong numero at sinagot ito. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Carlos Vidal at sinabing gusto niyang magkita sila dahil pilit niyang hinahanap siya. Maya-maya, dumating si Carmen sa address na ibinigay ni Carlos at hindi nagtagal ay dumating rin siya at sumakay sa kanyang sasakyan. Binalaan siya ni Carlos na ang sasabihin niya sa kanya ay hindi dapat umabot sa anumang opisyal na record at hindi siya sasaksi kahit saan. Sumang-ayon si Carmen at inihayag ni Carlos ang isang nakagigimbal na katotohanan. Ang advertisement para sa kanilang kumpanya ng sasakyan, ang Vinzen, ay nagsisinungaling tungkol sa pagtrato sa lahat ng pantay-pantay at pagtataguyod ng pagiging patas. Sa katotohanan, ang algorithm ay gumagawa ng mga eksepsyon at may mga premium users na nagbabayad upang iprioridad ang kanilang buhay sa mga aksidente. Isa sa premium users ang kotse ni Alicia, ngunit namatay pa rin siya dahil may umatake sa server ilang araw na nakalipas at binura ang mga etikal na eksepsyon mula sa isang sasakyan lang na nagkataong sa kanya. Nang marinig ito, nagulat si Carmen at nagtanong kung bakit hindi nila ito iniulat, ngunit ipinaliwanag ni Carlos na ang pagsisiwalat tungkol sa pag-atake ay mangangahulugan din na mabubunyag ang pagkakaroon ng mga premium users. Sinabi niya sa kanya na gumawa siya ng ilang pagsisiyasat at natuklasan na ang pag-atake ay kahina-hinalang konektado sa Tente. Pagkatapos ay binigyan siya ni Carlos ng IP address mula sa network ng Tente upang hanapin at hiniling sa kanya na huwag nang makikipag-ugnayan sa kanya muli. Pagkaalis niya, mabilis na tinawagan ni Carmen si Manuela at hiniling na i-trace ang IP address, ngunit tumanggi ang huli at biglang ibinaba ang tawag dahil masyado ng malalim ang gabi. Sa kanyang pag-uwi, napansin ni Carmen ang isang kahina-hinalang sasakyan na nakasunod sa kanya na nagpadala sa kanya ng takot. Kinaumagahan, nilapitan muli ni Carmen si Manuela at hiniling na i-trace niya ang IP address. Ipinaliwanag ni Manuela na kakailanganin niyang maghain ng opisyal na ulat at hindi ito maaaring gawin ng impormal. Sinabi sa kanya ni Carmen ang tungkol sa pakikipagkita sa engineer at ibinahagi ang kanyang hinala na hindi aksidente ang pagkamatay ni Alicia. Desperado na matuklasan ang katotohanan, humingi ng tulong si Carmen, ngunit tumanggi pa rin si Manuela, nagbabala na maaari siyang magkaroon ng malubhang problema kapag nalaman ng kanyang mga nakatataas. Hinihimok niya si Carmen na maghain ng maayos na ulat kung mayroon siyang konkretong ebidensya sa halip na mag-imbestiga siya ng mag-isa. Nang walang ibang pagpipilian, nakipagkita si Carmen kay Jesus kinabukasan at humingi ng tulong sa kanya. Binigyan din niya siya ng password para sa 2,000 euros na halaga ng Bitcoin kapalit ng trabaho. Pagkatapos nito, ang dalawa ay tumungo sa lugar ni Brace dahil ang kanyang aparato ang na-trace sa IP address. Si Carmen ay nananatili sa labas habang si Jesus ay pumasok at kinokopya ang iba't ibang mahalagang file dahil wala si Brace sa bahay. Hindi nagtagal ay lumabas siya nang hindi napapansin at sinabing tatawagan niya ito pagkatapos suriin ang mga file. Nahanap din nila ang ID ni Alicia sa mga file na naglalaman ng maliit na geolocation chip na sumusubaybay sa kanyang lokasyon at mga paglalakbay. Pagkatapos ay tinanggihan ni Jesus ang Bitcoin ni Carmen na nagsabing pantay na sila ngayon dahil minsan ay tinulungan siya nito at binigyan siya ng isa pang pagkakataon sa buhay. Kinabukasan, nakatanggap si Carmen ng tawag mula kay Jesus na nagpahayag na nakakita siya ng ebidensya ng pag-atake. Ngunit binanggit din niya na may iba pang bagay na lubhang nakakabahala na ibabahagi lamang niya sa personal. Gusto ni Carmen na makipagkita kaagad, ngunit sinabi niya na mayroon siyang higit pang mga file na dapat pag-aralan at iminungkahi na magkita kinabukasan na sinang-ayunan niya. Kinaumagahan, nakatanggap si Carmen ng tawag mula kay Manuela na hinihimok siyang pumunta kaagad sa courthouse at huwag sabihin sa sino mang mamamahayag. Sumugod doon si Carmen at nagpahayag si Manuela ng nakakagulat na balita. Ang hacker na binigyan niya ng parole, si Jesus, ay inaresto dahil sa child pornography. Lumilitaw na may mga larawan at video siya ng mga bata na nawala ilang buwan na ang nakakaraan. Natigilan si Carmen at binalaan siya ni Manuela na papanagutin siya ng publiko dahil siya ang nagpalaya sa kanya. Nang maglaon, ipinatawag si Carmen ng kanyang mga nakatataas na pinananagot siya sa pagpapalaya kay Jesus sa kabila ng pagrekomenda ng Tente na dapat siyang makulong. Lumalabas na gusto rin ng mga magulang ng mga nawawalang bata na magsampa ng kaso laban sa kanya. Ibinunyag ng kanyang mga superior na alam nilang nakipagkita si Carmen sa kanya at nagplay pa ng isang recording ng kanyang pakikipagkasundo kay Jesus sa halagang 2,000 euros sa Bitcoin, bagamat hindi nila alam kung para saan ito. Galit na galit si Carmen sa pag-iispiya sa kanya, ngunit sinuspinde siya ng kanyang mga superior sa ngayon at ipinaalam sa kanya na malamang naaalisin siya ng Korte Suprema sa hudikatura.
Habang umaalis sa courthouse, si Carmen ay nilapitan ng ilang mamamahayag na nag-akusa sa kanya ng pagpapalaya sa isang pedophile, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito at nagmaneho palayo. Nang maglaon, nakita siyang lumalangoy sa dalampasigan, ngunit lumalakas ang hangin at pati na rin ang mga alon, kaya nahihirapan siyang makahanap ng daan palabas. Nagsisikap siya ng husto laban sa mga alon, ngunit kalaunan ay natalo at nawalan ng malay. Ilang sandali pa, inanod si Carmen sa dalampasigan at sa kabutihang palad ay dinala sa isang ospital ng ilang dumadaan. Kinaumagahan, si Carmen ay binisita ni Manuela sa ospital at sa kalaunan ay naging maayos ang kanyang kalagayan. Nanood sila ng balita sa TV at nalaman na ang Fente 2 ay nakatakdang ilunsad kinabukasan. Nakakagulat, si Alex ang naging bagong presidente at si Brace ay nawawala. Hinalughog ng mga otoridad ang kanyang cabin at nadiskubre na siya ang nasa likod ng aksidente ni Alicia, kaya isa na itong wanted na kriminal. Ang mas nakakagulat na balita ay ang bagong lead engineer ng kumpanya na walang iba kundi si Carlos Vidal ay lumalabas na magkatrabaho sila ni Alex noon. Natigilan si Carmen dahil sinabi sa kanya noon ni Alex na hindi pa niya nakikilala ang engineer na iyon. Kinabukasan, pinalabas si Carmen sa ospital at pinuntahan si Jesus sa bilangguan. Sinabi niya na wala sa mga sinasabi nila tungkol sa kanya ang totoo at naniniwala na si Brace ay inakusahan rin ng mali. Dahil ang salarin ay nagtanim sa kanya ng child pornography, maaari silang magtanim ng kahit ano kay Brace upang mawala siya. Tinanong niya si Carmen kung sino ang nagbigay sa kanya ng IP address at sinabing sinadyang minanipula siya ng taong iyon para i-frame up silang lahat ng sabay-sabay. Ipinaalala rin niya sa kanya ang tungkol sa geolocation chip ni Alicia at sinabing si Brace ay maaaring mayroon din ito. Pagkatapos, nagawa ni na Carmen at Manuela na ma-access ang geolocation chip ni Brace at subaybayan ang kanyang kamakailang mga paglalakbay. Napansin nila na kagabi, pumunta siya sa isang kagubatan sa hilaga ng baybayin sa isang liblib na lugar. Kaya mabilis na nagpa siya si Carmen na magtungo sa kagubatan kung saan siya huling nakita. Sa pamamagitan ng isang flashback, nakita natin ang isang tao na bumaril kay Brace sa gabi habang siya ay umiika-ika at nagpupumilit na tumakas. Hindi nagtagal ay ipinaalam sa kanya ni Manuela na ang kanyang signal ay nanggagaling na ngayon sa malapit na dagat, ngunit kailangan nilang maghintay ng mga maninisid, na tatagal ng hindi bababa sa 2 araw. Nang maglaon, agad na tumawag si Carmen ng isang sarhento, hinihiling na may bangkay sa dagat na kailangang makuha. Noong una ay tumanggi ang sarhento, sinabing imposible sa ganoong kaikling abiso, lalo na't nasuspinde si Carmen. Ngunit pagkatapos ng patuloy na paggigiit, sa wakas ay sumang-ayon ng opisyal at hindi nagtagal ay dumating ang koponan ng maninisid sa dagat. Sa ibang lugar, lumabas si Alex sa isang live show sa TV dahil malapit nang ilunsad ang Fente 2. Bigla ding dumating si Carmen na imbitado rin bilang bisita. Ang host ay humingi ng kanyang opinyon at si Carmen ay tumugon na ang pagtanggap sa AI ay nangangahulugan ng pagsuko ng hudisyal na kalayaan at pagbibigay ng isa sa mga pinakadakilang kapangyarihan ng estado sa isang multinasyonal na korporasyon. Namagitan si Alex, na sinabing ang Fente ay ginawa upang mapahusay ang hustisya ng tao gamit ang AI, hindi palitan ng mga hukom, at ito ang pangarap ni Alicia. Ngunit nanindigan si Carmen na habang ang pananaw ni Alicia ay pahusayin ng hustisya, hindi niya kailanman hinangad na palitan ng mga hukom, kaya naman gusto niyang ihinto ang paglulunsad at pinatay. Ngunit ang broadcast ay biglang nag-ambala sa pamamagitan ng nagbabagang balita na nag-uulat na isang koponan ng maninisid ang nakahanap sa bangkay ni Brace sa ilalim ng dagat. Nang marinig ito, ibinunyag ng tensyonadong Alex na pinatay ni Brace si Alicia, kaya naman tumakas siya. Ngunit tinutulan ni Carmen na hindi pumatay ng sino man si Brace at inakusahan lamang batay sa maling ebidensya dahil may ibang sumusubok na kunin ng kumpanya. Si Alex na galit ay nagtanong kung inaakusahan niya siya at sinabi sa kanya na mag-ingat, ngunit tumugon si Carmen na hindi siya narito para hatulan siya. Nandito siya para tiyaking makakatanggap siya ng patas na paglilitis. Matapos ang maigting na paghaharap na ito, tinapos ng host ang palabas at ang pelikula ay nagsasara sa isang nakakagulat na pabitin na wakas na nagiiwan sa kapalaran ng mga karakter na nakabitin sa kawalan ng katiyakan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.